Ah, fundamental po ay ito. Para malaman yung purpose of God for me, kailangan din may self-knowledge. Self-knowledge and even self-appreciation, the gift that I am from God. Natanggap ko ba yung sino ako bilang regalo? My strengths, also my limitations, my talents, and also my weaknesses. Tanggap ba yan? Naaawa po ako ngayon sa mga bata. Parang ang daming expectations that they have to meet. At yung self-acceptance, lalo na yung pagtanggap ng mga limitations, parang napakahirap. Yung bullying, no? Napaka ng epekto eh. Parang you are made to feel you are useless. No? Merong isang bata, sabi sa akin nung nanay, ayaw nang pumasok sa school. Sabi raw ng mga kaklase, ang pangit mo. Bumapangit yung klase dahil sa iyo. Dadadagdagan ng pangit sa klase dahil sa iyo. Kaya yung bata, ayaw nang pumasok. Pero kasi hindi secure na you are a gift. Sino nagsabing pangit ka? You are a gift. You are a beautiful gift. Pero they are made to feel insecure. At dahil nga walang appreciation of self, self-knowledge, naniniwala. Pangit nga ako. Useless nga ako. How do we build up self-acceptance, self-knowledge, self-appreciation in the family, especially among the youth? And with self-knowledge, sana meron ding knowledge of society na ma-develop yung caring for others, caring for the country, caring for society. Para hindi lang I care for myself. Yung self-knowledge without yung caring for society, magiging lang yan eh. I will just take care of myself. So self-knowledge, self-appreciation, and then also immersion in society. And the third, prayer. I know Jesus. I know the Word of God. And then, pag pinagsama-sama yan, self-knowledge, yung panawagan ng society, and my spiritual connection with Jesus, hopefully, I will discover God's purpose for me and my purpose in life. At yun ay patungo sa mission. Mga families, sana po tayo na ang maging community where especially the young would discover their purpose in life. Kasi pag hindi tayo ang naging significant community, yung lacuna, yung vacuum na yon, papasukan niya ng iba. At ibang tao ang magdidikta sa anak nyo kung ano ang gagawin nila. Kung ano ang magiging purpose nila sa buhay. Sana laging mabuting influence. E paano kung yung magga-guide sa anak nyo ay hindi mabuting This is a challenge to the family, to the parishes, to the schools, and to the peers. Be a good instrument of self-knowledge and discovery of one's purpose in life. Tatapusin ko po ito sa isang medyo horror stories. Kasi
nakakalungkot ano ho. May lumapit sa amin na 4 na kabataan, second year high school students. This was bishop po ako sa Cavite. 4 na second year high school students lumapit. Bakit ho? Yung isa nilang kabarkada just committed suicide. Hindi namin alam, hindi rin alam ng magulang ano ang cause. Lumapit yung 4 na kaibigan. Mga magulang ho ito. Gabi-gabi raw at an appointed time, sabihin natin 9 in the evening, silang 5 papasok sa isang parang website at nagko-connect sila doon. Parang chat room siguro. At merong mysterious na guide sila. Hindi nila alam kung sino. Pero para silang kinakamusta. O kamusta ang araw ninyo? Kamusta kayo? Parang counselor nga eh. No, kamusta kayo? Pero, hindi masyadong maganda. Boring sa klase. Tapos magbibigay daw ng advice. Or, napagalitan ako ng tatay ko eh. Ganyan. Alam nyo, sabi nitong 4, yung batang nagpakamatay, nagsabi raw, nagalit sa akin ng tatay ko. Sabi nitong mysterious, parang big brother or what. Sabi raw, ang tatay mo masamang tao. Punish him, parusahan mo siya. At ang pinakamagandang parusa sa kanya, magpakamatay ka. Para habang buhay, dala-dala niya yan. Imagine every evening, every night, yun ang sinasabi dun sa bata. At pa ng date, sa araw na ito, magpapakamatay tayo. Yung 4, hindi nila sineryoso. Nagulat sila, sineryoso nung isa. Maraming vacuum ho. Kapag hindi yan pinunuan ng pamilya, ibang tao ang papasok dyan. At sila ang magsasabi sa ating family members, ito ang gawin mo, ito ang ano mo. Meron na nga po sa tinatawag na dark web assisted suicide. Tinuturuan, ginagabayan, paano mag-suicide. Ganyan ang guidance na binibigay. Guidance ba yun? At galing din po ako sa isang meeting sa Abu Dhabi. Yung online exploitation ng mga bata. Mga bata na nagiging prostitute through online, mga live streaming. At ang nagbebenta, minsan, magulang pa. At ang kliyente, nasa ibang bansa. Alam nyo, sa Metro Manila, so far, ang alam kong pinakabata na nasalba, na binebenta ng ina, ay 11 months. Sabi raw nung nanay, hindi naman to abuse. Kasi yung kliyente nasa Amerika, hindi naman niya hinahawakan ng anak ko eh. Ako naman ang may hawak eh. Pero kung ano-anong kalaswaan ang pinagagawa, at yun, tatanggap na ng pera, winawire ang pera. Pero ang ano po, sabi ko nga, siguro dapat kasama na sa family and life ministry, turuan ang mga magulang how to use the internet, websites, para magabayan nila ang mga anak. Kasi kung yung magulang hindi rin alam paano gumamit niyan, hindi niya magabayan yung mga anak. So, ako, no? Kasi nga, parang ang daming nawawalan ng direksyon ng buhay
Kasi hindi na yung pamilya ang nagseset. At yung vacuum na yon, pinasukan na ng iba. At saan sila dinadala?